Makinig ng maayos sa salita ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip ng maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 13, verses 1 to 9, and I read it for you. That same day, Jesus went out of the house and sat beside the lake. Such great crowds gathered around him that he got into a boat and sat there, while the whole crowd stood on the beach. And he told them many things in parables, saying, Listen, a sower went out to sow, and as he sowed, some seeds fell on the path, and the birds came and ate them up. Other seeds fell on rocky ground, where they did not have much soil, and they sprang up quickly, since they had no depth of soil. But when the sun rose, they were scorched, and since they had no root, they withered away. Other seeds fell among thorns, and the thorns grew up and choked them. Other seeds fell on good soil and brought forth grain, some 100-fold, some 60, some 30. Let anyone with ears listen. Napakarami po nating naririnig sa buhay. Nariyan ang mga balita, opinyon ng mga tao, mga payo ng kaibigan, mga video sa social media, at iba't ibang ingay ng mundo. Ngunit aminin natin, hindi lahat ng naririnig natin ay isinasabuhay natin. Madali tayong makinig, pero mahirap ang tunay na makinig ng may layuning kumilos. Kaya nga may kasabihang pumasok sa isang tenga, lumabas sa kabila. Minsan ganito rin ang nangyayari sa salita ng Diyos. Naririnig natin ito tuwing misa, nababasa sa Biblia, ngunit paglabas natin ng simbahan, parang wala nang nabago sa ating buhay. Ikinuwento ni Jesus ang talinhaga tungkol sa mga hasik. Isa ang binhing inihasik, ngunit magkakaiba ang naging bunga dahil magkakaiba ang uri ng lupang pinaglagyan nito. May mga nahulog sa daan, sa mabatong lugar, sa matinik na lupa at sa matabang lupa. Ang binhi ay ang salita ng Diyos at ang lupa ay ang ating mga puso. Hindi nagkukulang ang Diyos sa paghahasik ng Kanyang salita. Araw-araw niya tayong kinakausap sa Ebanghelyo, sa mga taong ipinapadala niya sa atin, sa mga karanasan sa buhay, at maging sa katahimikan ng ating panalangin. Ang tanong ay hindi kung nagsasalita ba ang Diyos. Ang tanong po sa atin ay anong uri ng lupa ang ating puso. May mga pagkakataong ang ating puso ay parang daan. Naririnig natin ang salita ng Diyos ngunit hindi natin ito pinapansin. Minsan naman ay parang mabatong lupa. Masaya tayong tumatanggap sa simula, ngunit sumusuko agad kapag may pagsubok. Kung minsan ay parang matinik na lupa, nalulunod ang salita ng Diyos sa mga alalahanin, ambisyon at makamundong pagnanasa. Ngunit inaanyayahan tayo ni Jesus na maging matabang lupa, pusong bukas, mapagkumbaba at handang isabuhay ang Kanyang salita. Ang pakikinig sa salita ng Diyos ay hindi nagtatapos sa pagdinig. Ang tunay na pakikinig ay nakikita sa ating pamumuhay. Kapag narinig nating magpatawad, tayo ay nagpapatawad. Kapag narinig nating magmahal, tayo ay nagmamahal. Kapag narinig nating maglingkod, tayo ay kumikilos. Doon namumunga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Hindi binabago ng salita ng Diyos ang buhay ng nakikinig lamang, kundi ang taong handang isabuhay ito. Ang pinakamagandang Amen sa Ebanghelyo ay hindi lamang binibigkas ng labi, kundi isinasabuhay sa araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong matabang lupa ang aming puso. Buksan mo ang aming isip upang makinig sa iyong salita at palakasin mo ang aming loob
upang ito ay maisabuhay araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.